Magandang umaga po sa atin lahat. Andito ngayon si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at siyempre sa mga followers ko sa Facebook at maging sa mga kaibigan natin na patuloy na sumubaybay sa akin sa YouTube. Okay? Ay siyempre Team Replay. Ako po ngayon ay nakasando lang sapagkat ah, wala pong pasok ngayon kaya ako po ay yung background ko sa opisina namin 'yan pero ako po ay nandito lang sa tabi-tabi. Walang pasok ngayon sapat ngayon ay Eid al-Fitr holiday. Ang pag-usapan natin ngayon itong hinaharap nating krisis sa ekonomiya kahapon ay tumaas po ang ating palitan ng piso at dolyar at ngayon lumagpas po ng ₱60. Maraming nababahala. Unang-una, dapat nating linawin na itong krisis na ito ay gawa ng itinulak ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. At ang pagtaas ng presyo ng langis ay dahil sa giyera na nilikha ni Donald Trump at ng Israel nung binomba nila ang Iran at nagpatuloy na ito sa mga lagpas na yata ng 18 days na ngayon, ano, tatlong linggo na itong kaguluhang ito na ang daming naabala. Hindi lamang po ang Pilipinas ang naapektuhan nito, buong mundo. Hindi lamang po ang mga Amerikano ang naapektuhan nito, tayo naapektuhan dahil tumaas ang presyo ng langis at maraming nagtatanong, ano bang koneksyon nito? Kasi yung mga tao noon na nagsasabi bakit daw ang mga ako, for example, galit na galit ako kay Trump. Alam naman yan ng lahat. Eh bakit ako galit na galit na Trump? Di naman ako Amerikano. Eh tingnan mo ito nangyaring ito. Kayo, alam mo yung mga sumusuporta kay Trump na mga Pilipino, yan ay mga DDS din, sa totoo lang, kaya naiugnay ko eh. Kasi ang ugali ng Make America Great Again crowd, yung MAGA na sumusuporta kay Trump, ang pag-iisip ng mga katulad ng DDS, yung grabe ang pag-idolize kay Trump, ganun din ang pag-idolize kay Duterte. Kaya malamang sa malamang ang isang Pilipino na supporter ni Duterte ay supporter din ni Trump. Hindi ko nila lahat pero halos lahat ng kakilala ko na Pilipino sumusuporta kay Trump sa Amerika ay Duterte supporter din. So, hindi ko sinasabing kasalanan nila, pero ang sinasabi ko lang, this is the kind of politics that you enable. This is the kind of politicians that you're enabling. Lahat ito kay Trump, dahil hindi man niya kailangang girahin ng Iran, pero ginera niya. Gusto niya maging pulis eh. Pero actually, ang gusto niyang hangarin sa Iran ay ang langis. Ang problema, sa ginawa niyang ito, siyempre ang Iran magre-react. So isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, naapektuhan ang pagkalakal ng oil o langis. So therefore nagtaasan ng presyo. Ang krudo ngayon doon sa dadaanan kong gasolinahan ay ₱108 na kada litro. At ang gasolina ay 85%. Marami ang nagtatanong bakit daw mas mataas ang krudo kaysa gasolina samantalang noon daw kaya maraming gusto mag-krudo o diesel na lang ang sasakyan dahil mas mura ang diesel. Eh, ganito po kasi yan, economics yan eh. Noon, mahal ang gasolina kaysa sa krudo. Kaya ang naming mga tao na nagpuntahan lahat sa krudo, ang binibiling sasakyan, diesel. Kasi nga mas mura ang gasolina. Eh dahil dumami na ngayon ang demand sa diesel. Di ba? Therefore, mas dumami na ang nangangailangan ng diesel. So dumami ang demand. Eh, alam naman natin sa economics, pag tumataas ang demand, tumataas ang presyo. Di ba? So ngayon, yung mga diesel na akala makatipid, andun. Pero ang kawawa dito, yung ating mga nagda-drive ng jeepney at mga PUV, kasi karamihan dito ay crudo. So yung diesel ay crudo ang ginagamit, ang jeep, kaya ang apektado talaga dito yung mga kapatid nating nagda-drive, mga drivers. So paano natin, ano naman ang paliwanag nitong pagtaas ng exchange rate? You know, ang problema kasi dito, itong pagtaas ng exchange rate natin sa 60%. Dapat itong ipaliwanag kasi ang pagtaas po ng presyo ng ating ng dolyar ay ano rin yung market logis dynamics din po yan eh kasi may supply at demand ng dolyar. So, ang exchange rate yan po ang presyo ng dolyar sa halagang piso. Tumataas po ang presyo pag tumataas ang demand ng dolyar. Ngayon, itong pag-create ng mataas na demand ng dolyar sa ating bansa ay dahil ito ay gawa din na nangyari sa giyera sa Middle East.
at ito ay pandaigdigan. Lahat naman po ng mga currencies ngayon ay nagbagsakan ng halaga kumpara sa dolyar. Tumaas ang presyo ng dolyar sa ngayon sapagkat tumaas ang demand ng dolyar sa buong mundo. Bakit? Dahil tumaas ang presyo ng langis. Alam naman natin na lahat ng ekonomiya ay gumagamit ng langis. Hindi lamang ang Pilipinas. Nung tumaas ang presyo ng langis, mas dumadami ngayon ang demand sa dollar kasi ang ginagamit na pambili ng langis ay dollar. So ganun din so therefore tumaas ang halaga ng dollar dahil tumaas ang demand. Okay? Ganun din katulad yan ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil mas madaki ang demand. So dahil po sa tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang pangangailangan ng dollar ng lahat ng bansa, kaya tumaas ang presyo ng dollar. Bumagsak ang halaga ng mga currencies nila. Hindi lang nangyayari po yan sa atin. Sa piso, naging 60 yan. So, ang dahilan po nito, external po ang dahilan kung bakit ah, wala sa kontrol natin itong pangyayaring ito. So, ang paliwanag po dito, dapat isipin natin, may nakikinabang din po dito ay yung mga exporters natin, ay yung mga OFWs na may mga remittances, yung mga yung mga BPOs, yan po tumataas po ang kanilang kita sapagkat ang kita nila ay dollar. So kung kayo po ay nagtatrabaho sa BPO, tapos ang bayad sa iyo ay dollar, mas swerte kayo. Yung mga OFWs na ang sweldo ay pinapadala sa Pilipinas at dollar ang ginagamit na currency, ay therefore maganda po yung balitang yan na naging 60. Bagamat ngayong araw yata bumaba na uli sa 59. So pero ang kagyat naman na epekto niyan yung mga nag-i-import. At siyempre tayo. Double whammy po yan eh. Nung tumaas ang presyo, kaya itong kagagawan talaga ni Trump, ito ay matinding usapin to eh. Kasi ang ginawa eh, di ba, nagyera, tumaas ang presyo ng langis, tumaas din ang presyo ng dollar, tumaas ang presyo ng langis dahil siyempre nabawasan ng supply. Di ba? Nabawasan ng supply. Kasi nga, may giyera, wala nang makadaang mga barko sa Strait of Hormuz dahil binablockade ng Iran. So bumaba ang supply. Alam mo, dapat kasi kayo nakikinig kayo sa economics teacher nyo sa high school at college eh. Pag bumaba ang supply, tumaas ang demand, mataas ang presyo. So therefore, tumaas ang presyo ng langis. At dahil mataas ang presyo ng langis, tumaas din ang presyo ng dollar kasi nga tumaas ang demand ng dollar. So, eto'y dumulwami sa atin kasi ang ating langis ini-import natin. Tumaas na nga yung presyo, kailangan pa natin ng mas malaking pera para bilhin dahil bumaba yung halaga ng ating pera relative to the currency that we need uh, to buy the oil. Ngayon, na sinisisi ng mga tao si President Marcos. Hindi ito kasalanan ni President Marcos, itong mga ganitong dynamics. Wala to sa control ng Pilipinas. Pero meron silang dapat gawin. Doon natin siya pwedeng sisihin o kulitin. Pero pagdating dito sa presyo ng langis at sa presyo ng dollar, hindi ito kagagawa ng Pangulo o hindi ito kagagawa natin. Ito ay kagagawan ng giyera sa Middle East na nilikha ni Trump. At kung di ni Diyos mo si Trump, sisihin mo si Trump. Kung kayo mga Pilipino na nasa Amerika na ibinoto si Trump, o kaya in-enable siya, yung mga kaibigan ko na dahil ayaw nila kay Kamala Harris, nag-Trump na lang sila, yan, eto ang napapalaan ninyo, pati kami dinamay ninyo. Di ba? So, marami akong kaibigan ganyan. Meron pa akong kaibigan may PhD pa nga eh. Sikat pa na environmentalist eh. Di ba? Tapos si Trump ang binoto. Di ba? Maraming ganon. So, kayo, sisihin nyo sarili nyo. Kasi si Trump ang naglikha ng problema ito sa kasi Netanyahu. So, yung pagtaas ng presyo ng lignis at pagtaas ng presyo ng dolyar, kaya bumagsak ang presyo, ang halaga ng piso at ngayon kailangan na natin ng 60 pesos para makabili ng $1. Hindi po yung kasalanan ng Pangulo at hindi po yung kasalanan ng ating pamahalaan. However, ito ay nakakaapekto sa buhay ng tao. Tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng gasolina. Ano ang magiging kagyat natin na response bilang bansa? So maraming pwedeng gawin. Unang-una na, uh,
Ang unang naging reaksyon na pinigilan ng pangulo ay yung pagtaas ng presyo kasi nagde-demand ang mga drivers at ang mga operators na taasan ang pamasahe. Kaya nga 'di ba nag-decide ang LTFRB na sige na pagbigyan magtaasan ng presyo o ang pamasahe ng piso yata. Pero bagamat nagdesisyon na sila, ang ginawa ni Pangulong Marcos, pinigilan ito. Marami ang nagalit, marami ang nagtataka. 'Di ba? Bakit naman gano'n? 'Di kawawa naman ang mga drivers, kawawa naman ang mga namamasada. Pero alalahanin niyo kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, ang epektado lahat ng mga tao na mam na nagco-commute, 'di ba? 'Pag tumaas ang presyo ng pamasahe sa eroplano o kaya sa jeep o kaya sa bus, lahat 'yan apektado tayo. So, ang ginawa ng pangulo ay pinigilan 'yon at sa halip ang ginagawa niya targeted ang pagbibigay ng subsidiya o yung mga ayuda. Binibigyan ng pera ang mga jeepney drivers, ang alam ko 5,000 yata, ang mga tricycle drivers meron ding ibibigay na ayuda. Bagamat ang sabi ng iba ay sapat, hindi sapat, well, it's a step that is being taken, targeted. Kasi yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng pamasahe lahat tayo affected. So 'pag hindi yun itinaas, lahat tayo nakikinabang. Ngayon ang hindi makikinabang niyan siyempre yung mga nagpapatakbo ng transport, mga transport operators, mga drivers. Kasi tumaas ang presyo ng gasolina. So ang ginawa ng pamahalaan, binigyan sila ng subsidiya. Mula NVS driver, mga rider, tricycle driver, jeep, bus, lahat yan bibigyan. Bagamat ang usapin dito sapat ba yan? Well, yun nga yung problema. Sapat ba yung 5,000? Well, definitely hindi magiging sapat ang isang bagay kapag ang tao ay nangangailangan. Lagi yung ganyan. So, balikan natin yung usapin na yan. Merong isa pang solusyon na binigay ang Kongreso, which is basically, meron kasi tayong excise tax sa fuel. So ang yan ay batas, buwis yan, eh. Kasi sa sistema natin ang pwede lang magpasa ng batas tungkol sa mga buwis ay ang Congress. Hindi puwedeng mag-impose ng bagong tax ng pangulo, wala yan sa kapangyarihan niya. So ang ginawa ng Congress ay nagpasa at hiningi sa kanilang Pangulong Marcos na urgent ito ng authorization. Ino-authorize nila, may taning at may limitasyon, may threshold na ang pangulo ay puwedeng ibababaan o puwedeng isuspindi ang pagkolekta ng excise tax. Maraming nagtatanong, bakit hindi nila kasi nagpasa ng batas ang Kongreso na alisin na yung excise tax? Una, ano po ba yung excise tax? Yun yung tax na ini-impose natin sa fuel. Ngayon, kapag po yan ay ipinasa bilang batas, forever yan hangga't hindi palitan. So kahit nagbaba na ang presyo ng langis, forever na yung mananatili na walang kokolektahin na buwis. Na nagtatanong, ba't kasi magbubuwis pa sa langis? Kasi nga, naghahanap tayo ng mga sources of revenue para sa paggastos ng bayan. Kung mga pansweldo sa mga empleyado, operations ng ating gobyerno, kung ano pang gastusin. Kasi yung iba nagtatanong, ba't ba kailangan pang magbuwis? Huwag nang magbuwis. Saan tayo kukuha ngayon ng panggastos? Pansweldo, pang-operate ng gobyerno, 'di ba? So, ang excise tax ay isang forma ng tax. So, ang binigay lamang ng Kongreso sa presidente ang kapangyarihang mag-waive nito o isuspindi ito, but certain conditions have to be met. Ngayon, ito nga inireklamo ng iba. Hiningi ng Pangulo na emergency yan, urgent. Tapos binigay ng Kongreso, pirma na lang niya ang kailangan. By the way, ang nagkakamali po yung iba na akala nila, ang pipirmahan ng Pangulo ay batas na nagwo-waive na ng excise tax. Hindi po. Ang ipinasa pa ng Kongreso ay otorisasyon lang na kung gusto niya, pwede niyang babaan o alisin ang excise tax. Pansamantala, yan lang po ang binigay ng Kongreso. Hindi po tama yung pag pinirmahan niya ng Pangulo, bababa na yung excise tax. Hindi po. Ang binigay, the authority to waive or reduce. Ang sinasabi natin, hindi po ito
automatic at yun nga marami ang nagtatanong ba't ang presidente ayaw pa pipirma, eh, di baba alisin na kaagad. Madali pong sabihin yan. Alalahanin po natin na tax yan, so ibig sabihin niyan bilyon-bilyon ang mawawala sa kaban ng bayan kapag alisin natin yan. Eh, kailangan natin ng gastusin, kailangan natin ng pambigay ng ayuda, di ba? Right? Kailangan natin ng hindi natin alam kung ano pang mga mangyayaring mga shocks, kailangan natin pambili ng langis. Saan tayo kukuha ng gano'n, di ba? So, isipin ninyo, hindi yun gano'n kadali na, sige na, alisin na yung buwis na yan, pero bilyones ang magiging epekto niyan at kapag ang value added tax ay tanggalin din pansamantala, ay grabe ang magiging epekto sa ekonomiya natin. Lahat tayo maapektuhan. So, ang daming moving parts, ang daming mga kumikilos na parte, na bahagi ng ekonomiya na parang jigsaw puzzle yan, eh. So, ang ginagawa ngayon ng pangulo, pinag-aaralan niya kung kailan at anong paraan aalisin ang excise tax. Kasi may mga nagsasabi na siguro ang kailangang unahin ay yoong mga mahihirap. So, siguro ang best way dito ay ang excise tax i-suspend lang kapag ang bibili ng gasolina ay driver, kunyari, o tricycle driver. Pero 'pag ang bibili ay mayaman, hindi na. So, kapag ang magpapagasolina ay yung ano, yung kotse na pribado, ipapataw sa kanya excise tax. May nagsasabi na mas mainam yun kasi socialized. Kasi yung kaya naman ay magbayad. Pero yung hindi kaya at naghihirap na katulad ng ating mga kapatid na mga driver, bigyan ng ayuda at the same time ipataw sa kanila yung bagong pribilehiyo na wala na munang excise tax. So, iyan ang ipinag-aaralan pero hindi madaling gawin 'yan kasi kapag ginawa 'yan ng pangulo, eh, anong paraan, eh, may alam mo namang Pilipino mga maano 'yan, eh, mga tawag nito, maabilidad, eh, baka naman merong may-ari ng kotse, eh, yung kausapin yung isang tricycle, "Pumunta ka nga ibili mo ako ng gasolina." Therefore, may gano'n, 'di ba? Alam mo naman, 'di ba, yung driver ng jeepney puwedeng bayaran na lang ng isang may-ari ng sasakyan, no, eh, madali namang isip-sipin yung gasolina at ilipat o crude ilipat from one, doon sa kabila. There are some ways to do that, 'di ba? So, papaano? So merong kailangan na implementasyon. So, ang mga sinasabi in fact may mga taong nagagalit kung bakit hindi pinayagan ni Pangulong Marcos na itaas yung presyo ng pamasahe. Sabi ng iba, eh, di kung wala ng kung hindi tataas ang pamasahe, di hindi na magbabiyahe yung mga yan, lalo din namang mahirapan ng mga tao dahil wala ng masakyan. Alam niyo yung sinabi ko na ito, alam mo, ngayon, I hope I am not misunderstood here. Dati-rati napaka-powerful 'no, threat sa gobyerno yung mag-strike ang transport system. Pero sa ngayon po kasi nabawasan na ang pangil niyan. Nakakaapekto pa rin 'yan, pero hindi na gano'n kamalawakan. Kasi bakit? Meron ng work from home ngayon, meron ng online learning, may mga Zoom. So, hindi na kailangang pumasok sa opisina para magtrabaho. Hindi na kailangang pumasok sa klase para mag-aral ang isang estudyante. Nagkatulong na rin yung tayo yung nagkaroon ng pandemic, nasanay tayo sa gano'n, kaya ngayon andiyan na ang mga technology, andiyan na ang Zoom, andiyan na ang StreamYard, kung ano pang mga platform na puwedeng magkaroon ng online learning, work from home. Hindi na kailangan mong masyadong maglabas para lang makabili dahil meron ng Lalamove, meron ng Grab. Dati Grab transportation lang 'yan, pero ngayon ang Grab, ano na, puwede na magpa-deliver ng pagkain, puwede nang magpabili sa supermarket, 'di ba? Pabili. So ano na, madaling salita, ang threat ng strike, ang naapektuhan na lang individual, yung mga walang choices. So kawawa 'pag nag-i-strike, ang naapektuhan actually yung mga mahihirap din, yung mga walang pang-online, yung mga walang pang-pa-deliver. Yung mga kailangang pumasok dahil walang work from home at ito malimit, ito yung mga nasa blue collar sector, so ito yung mga taong kailangan ng tulong. So ang nasasaktan yung uri na dapat sana yung karapatan ipaglaban, pero yung i-threaten mo ang gobyerno na ma-derail o
ang operations hindi na gano'n katindi. Kaya yung mga nagbabanta na mag-transport strike, maggawa na po tayo ng bagong mechanics para mag-negotiate o mag-pressure sa gobyerno kasi mukhang hindi na po umuubra yung ganyan. Anyway, ang gusto ko lang ipunto dito ay hindi gano'n kadali ang solusyon. Siyempre importante din yung pagtitipid, magtipid na tayo. Ako nagtitipid na, 'di na ako masyadong nag-e-aircon, 'di ba? Kung puwede lang. Mag-carpooling tayo, magbisikleta tayo, hindi katulad nung Vice President natin na sa kalituhan, pinagbabawal ang carpooling at pagbibisikleta, kasi nakakadagdag daw yun sa paggamit ng gasolina, 'di ba? Ay naku, hindi mo maintindihan kung anong ginagamit ng utak nitong Vice Presidente natin o baka nagkamali lang siya pero 'di ba, narinig niyo ba yun yung, parang, sina-suggest niya na nagdadagdag sa gamit ng gasolina at kaya dapat daw iwasan nating mag-carpool at magbisikleta. Parang what? 'Di ba? Anyway, so gamitin natin 'yon. Huwag tayong makinig sa payo ng Vice President. Tayo pa'y carpooling, magbisikleta, lakarin na lang, 'di ba? At 'yun nga, may mga adjustment ang ginagawa, yung mga 4-day week, compressed, para hindi na isang araw makatipid ng kuryente, isang araw ang opisina, isang araw makatipid ng pamasahe ang mga empleyado. So, ito yung dapat nating ano, tingnan na mga kagyat na solusyon. Ang problema naman kasi, marami yung mga basta lang ngawa ng ngawa ng hindi naintindihan yung sitwasyon. Alam ko nahirapan tayo kaya madaling mag-express ng rant. Madali yung panahon ng krisis madaling maging ma-frustrate, lahat sisihin, pero hindi makakatulong 'yan, eh. Ang mas nakakatulong intindihin mo yung sitwasyon. Una, itong mga ganitong kaganapan hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas, buong mundo dahil kay Trump at kay Netanyahu nung nagsimula sila ng giyera sa Iran. Pangalawa, ay hindi gano'n kasimple ang solusyon na itaas mo ang presyo ng pamasahe at alisin yung excise tax at ang value added tax. Hindi po kadali 'yun. Kasi ang gagawin mo ano yung formula na makakatulong ka sa bayan at pero sa mga citizen, matulungan mo ang sektor ng transportasyon pero hindi mo rin naman aalisan ng kakayahan ang ekonomiya na tugunan ang kabuuang pangangailangan ng bayan. Kaya maging mas mapasensya tayo at magpang-unawa at the same time, mag-isip, mag-intindi, intindihin, hindi basta ka nalang magra-rant. Maraming mga aktivista na sinasabi, "Eh, bakit kasi hindi na lang alisin yung mga ganito, tax, wag na mag-tax." Saan kukuha ng may mga estudyante nga na sa UP na nanginkinabang sa free education, gusto kong tanungin, saan kukunin yung budget na yan na pan-sustain sa edukasyon yung libre kung hindi na magbubuwis? May isang solusyon dito na ino-offer ang iba, buwisan ng mayayaman yung mga billionaire's tax. Maganda yan. Okay yan. Kasi kaya lang ipasa na agad nila yan. Ang tanong diyan, paano mo kokolektahin yan? Kasi isa pa nga rin po yan kapag yung excise tax ay alisin. So yung mga mayayaman na mas malaki ang konsumo sa ano, sa mas konsumo sa gasolina, maraming kotse, 6 ang kotse, 'di ba? 10 ang kotse, katulad ng mga Diskaya noon, ang daming kotse. Mas makikinabang sila kumpara mo dun sa wala namang sasakyan, 'di ba? O kaya isa lang. So yun yung iniiwasan natin na magkaroon ng benepisyo na ibibigay ng gobyerno na mas makikinabang pa yung mayayaman kaysa mahihirap. I think that's the thing why it's not as simple as removing the excise tax because once the excise tax is removed, permanente na yan, kailangan na niya ng yung batas na yan. So kahit bumaba na ang presyo ng ano ng ng gasolina, wala nang excise tax, right? Wala na tayong kita, wala nang kita ang gobyerno. Maraming nagtatanong, ba't ka ba kailangan kasi magbuwis? Kasi nga, diyan kinukuha lahat ng panggastos natin. Okay? So, yung nagsasabi na parang antimano yung excise tax, pag yan ay kolektahin na. Pag may pasa na yan, lahat tayo apektado. May makikinabang, pero yung justice and equity na pati yung mayayaman, ganun din. So, ang sabi nila, buwisan na lang yung mga mayayaman, pero huwag masyadong i-waive. I-waive ang excise tax doon sa mahihirap at buwisan ang mayayaman. Yun, magandang kombinasyon yun.
So, hindi napakadali itong ang panahon na ito. Kailangan natin ng pasensya, kailangan natin magtipid, kailangan natin umintindi, at kailangan nating magbasa. Hindi yung parang lahat na lang, hahanapan natin ng butas. Katulad ng pagtaas ng presyo ng pamasahe. 'Pag itinaas mo 'yan sa piso, kahit bumaba na ang presyo ng gasolina, hindi na po 'yan bababa. Yan din ang iniiwasan natin sa kasaysayan every time there is a price increase. Every time there is a price increase, 'di ba? Oh, anong gagawin? Every time there is a price increase, akala mo ba 'pag bumaba ang presyo ng gasolina, bababa din ang presyo? Hindi naman. Nananatiling nananatili na 'yan, hindi na 'yan forever na 'yan. Pahirapan ng ibaba 'yan, 'di ba? Tapos iisipin mo rin, parang parang akala natin napakadali ng usapin na wag na lang magbuwis, 'di ba? O kaya taasan ng minimum wage, 'di ba? Madaling sabihin 'yan. Pero ang tanong dito, 'pag itinaasan mo naman ang minimum wage, maraming mga kumpanya siguro ang hindi kakayanin ang pagtaas sa minimum wage yan kasi yung mga kumpanya may gastos din, may gasolina din yan, pang-araw-araw. Baka dahil nagtataasan din ng presyo ng operasyon ng kumpanya, taasan mo pa ang minimum wage, baka magsara na yan, 'di lalong nagkahetot-hetot. At lalo din gano'n sa gobyerno, pagtaasan natin ng sweldo ng mga tao basta-basta sa gobyerno, saan kukunin yan? Di siyempre kukunin yan sa pera ng bayan. Eh, ayaw mo din ay babawasan mo yung buwis. Babawasan mo yung excise tax, aalis mo yung value added tax. O saan ngayon kukuha ng pera ang gobyerno? So, isipin po natin yung mga sinasabi natin, hindi mo gano'n kadali. So, ang sabi ko nga, para hindi tayo masyadong na-frustrate, bago tayo mag-express ng ating ano. Naman, of course, lahat pwedeng magalit. Pero after magalit na tayo, pag medyo hulas na, magbasa na tayo. Makinig na tayo sa mga paliwanag. Okay? Para nagkakaintindihan tayo na tayo lahat magtutulungan. Magtulong tayo sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid na rin natin ng kuryente. Nakatulong yung 4 na araw na lang ang ito nga natatawa ko sa UP yung 4 na araw kini-question pa ng mga aktivista. 'Di ba parang itong mga aktivista talaga minsan iisip ko, saan niyo ba gustong kunin? Gusto niyo mataas ang gusto niyo walang tuition ang pag-aaral. Gusto niyo mataas ang sahod. Mababa ang presyo ng bilihin, walang tax. Saan kukuha? Magtatae ng mag-iimprenta ng pera ang central bank. Hindi ba? Ang pagtaas naman ng presyo ng langis, wala naman sa kontrol ng Pilipinas yan. O sisihin nyo Amerika. Di ba? Isigaw nyo si Trump. Pero huwag nyo idamay si Marcos. Walang kinalaman si Marcos sa giyera sa Amerika. Di ba? O siya, sige na. Sana nakapagturok sa inyong kahisipan, na-plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch, heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Bukas po, Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na lang ulit tayo magkwentuhan. Muli maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin at maraming salamat din po lalong-lalo doon sa mga team replay na nag-aabang kayo na kahit hindi po live ay inaabangan niyo po ako. Palagi niyo po akong pinagbibigyan na makakwentuhan kayo. Sige na. Lagi mo sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Nasa man ka na roon sa mundo sa ngayon, lalong-lalo na sa mga naka-live. Bye for now. See you Monday. Take care.